Nagsisimula po yung pag-aaral sa isang paradox. Binabanggit po natin na ang energy na kwento ng Mindoro ay it's actually a paradox of abundance and scarcity. Napakayaman po ng Mindoro sa sunlight, strong winds, powerful rivers, fertile lands, pero napakaraming problema sa kuryente. Mahal, hindi maaasahan, imported. Ang pandanggita ng Mindoro, sinusubukan pa nating i-reframe yung kwento. Yung kwento ng mga Mindoreños na resilient, affordable, ecologically balanced through renewable energy ang kuryente. So, ano po ang nalaman natin sa pag-aaral natin? Ang Mindoro ay abundant sa renewable energy from solar and wind alone, hindi pa natin tinitignan ng hydropower. Wala po kaming nahanap na kahit ano pang pag-aaral patungkol sa hydro, pero alam natin na napakadaming rivers dito na pwede nating pagkuhanan ng ganong kuryente. Kaya tignan lang po natin, solar and wind. Batay sa DOE, ang sabi po, may pag-aaral sila on grid planning and competitive renewable energy zones, tinatawag din na CREZ. Ginawa po yan ng DOE para malaman sa buong bansa saan ba napakataas yung potential ng solar at wind. At kung mataas ang potential doon, dapat ang NGCP at ang Transco ipaprioritize yung grid development in those areas. Yun po yung layunin na pag-aaral. Sabi po, pagdating sa solar, 2 sites are identified for solarization. 130 megawatts for MR1, 213 megawatts for MR2. Dito po banda. Similar area po for wind, ang sabi naman, pagdating sa wind, 386 megawatts, MR1, 324 megawatts, MR2. Ganyan po kalaki yung potential for solar and wind. Onshore po yan pareho. Next slide. Ang SEED po ay nag-commission din ng pag-aaral from Climate Analytics. Isa naman po yung international na Climate and Policy Institute. At ang tanong po namin dyan, buong Pilipinas kung pwedeng mag 100% renewable energy. So, meron po siyang tinignan na potential kada isla. Ito po yung sinabi niya pagdating sa Mindoro. Ang potential daw po, open field solar, 7 gigawatts. Rooftop solar, 1.14 gigawatts. Onshore wind, 20 gigawatts. Offshore wind, 5.76 gigawatts. In total, 34 gigawatts. For context po, enough capacity po yan, hindi lang para i-power ang Mindoro, kundi ang buong Pilipinas. 29 gigawatts lang po ang Pilipinas. 34 gigawatts ang potential sa Mindoro. Napakayaman ng Mindoro sa renewable energy, solar and wind alone, not counting the 18 principal river systems.